Thank you, Pastor. Magandang hapon sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon that we're given the opportunity to gather together here, not only to have fellowship but most especially para makapag-aral po ng salita ng Diyos. And before we went to Singapore, ay nabanggit na ni Pastor Alan about his conviction to have a conference like this. And he even told me that I'm going to be one of the speakers. I would like to acknowledge yung presence nating good friend, Dr. Albert Berba. It's a blessing that he's with us, despite of his very hectic and busy schedule. And I honestly believe that if we only knew that he's available, ay maganda rin na siya po'y nakapag-turo sa atin dito. But then, the honor and privilege to minister to you the Word of God was given to me. So I'm so thankful to God. At tanong ko bakit kaya, no? About soul winning. Kasi ako po, soul winner ako. Kung ayaw niyo man o gusto, ay soul winner po ako. Na-win ko po si Soul yung asawa ko. I'm a soul winner and therefore I am wise. He that winneth soul is wise. But kidding aside, without further ado, will you kindly join me standing, please, and kindly open your Bibles sa Acts chapter number 26. Nakikinig po ko sa Q&A kanina. Ang hinahanap ko lang na sagot nila yung I believe. I believe. Di ba ganun sa Q&A? May I believe muna. Wala, nakalimutan nyo Pero medyo kinakaba-kabahan ako kasi halos wala na ata akong sasabihin. Ilan sa mga tinalakay doon ay siya rin namang nilalaman na mensahe ngayon. So, pakinggan nyo lang bilang pagbibigay diin at suporta sa mga karunungang ibinahagi sa atin ng mga kapasturan na naglaan ng oras para sagutin ang inyong mga katanungan. At dahil mahaba po yung teksto from verses 1 to 31, basahin po natin ang salitan, 2 talata. So ako po muna yung verses 1 and 2, tapos kayo naman yung verses 3 and 4, at pagdating po sa verse 31 ay sabay-sabay po nating basahin. So ulitin ko po, 2 talata, salitang pagbabasa. Ako po mag-uumpisa, verses 1 and 2, at kayo yung 3 and 4, and so on, tapos sabay-sabay po tayo sa verse 31. Nakaintindihan po ba tayo? Okay, so Acts chapter number 26. Ako po una. Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand and answered for himself, I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer for myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews. Verse 5, which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. And now I stand and am judged for the hope of the promise made of God unto our fathers. Verse 9, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them.
Verse 13, At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. 21, For these causes the Jews caught me in the temple and went about to kill me. Having therefore obtained help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. But he said, I am not mad, most noble Festus, but I speak forth the words of truth and soberness. For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely. For I am persuaded that none of those things are hidden from him, for this thing was not done in a corner. And Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bonds. And when he had thus spoken, the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them. Altogether, verse 31, And when they were gone aside, they talked between themselves, saying, This man doeth nothing worthy of death or of bands. So before we sit down after prayer, I'm going to read once again in verse number 16. This will serve as our key verse as well as verse number 22. So please remain standing after our prayer, okay? So let us pray. Most blessed Lord, we thank you, Lord, for your blessings sa buong maghapon, for the fine weather you gave us, even though mga nakarang araw ay umuulan, and for the time that these people gave to support this conference and for supporting this ministry. I trust that your name was glorified, and at the same time that we received the blessing that we should receive from your holy word. And as we continue to meditate on your holy word, O our Heavenly Father, we beg for your leading and your guidance through your Holy Spirit. We trust that He will be our true preacher. And at this very moment, we hope and pray that you will grant each and every one of us our much needed wisdom and understanding, not only for us to be able to comprehend your word, but also for us to have the desire na ang salita po ninyo, Lord, ay amin pong isakatuparan at isabuhay. Kalakip niyo pong gamitin ang mensaheng ito together with all the messages that they heard sa mga nagdaang oras. And we beg you, Lord, na kami po ipapagtagumpayin nyo sa anumang panggugulo at hadlang
ginagawa at ilalagay ng kalaban sa aming harapan. Naway makapag-focus pa kami ng husto at nawa Panginoon ay aming Panginoon tunay na tanggapin ng buong kagalakan at pananampalataya ang inyo pong mga salita. Continue to make us all worthy before your holy presence as well as make us all worthy to study your holy word. Forgive us our sins, Lord. Patawarin niyo kami, linisin sa lahat ng aming mga kasalanan at karumihan. We commit all these things in the precious name of your Son, sa ngalan po ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen and amen. Please remain standing. As I announced earlier, verse 16 and verse 22, ako na lang po magbabasa. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness, both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Verse 22, having therefore obtained help of God, I continue unto this day witnessing, both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Isang malakas na amen sa Word of God. Amen! Thank you very much. You may now all be seated. Now, doon po sa aming church, sa Parañaque, ay nagkaroon po kami ng series, tapos na po yon, na pinamagatan ko pong The Courageous People in the Bible series. The Courageous People in the Bible. Ilan sa mga tinalakay namin doon ay yung si Joseph, the courage to flee from temptation. Si Daniel, the courage to persevere, to do what is right. And another example ay ito ngang si Paul, at ito po ay yung the courage to witness for Christ. The courage to witness for our Lord Jesus Christ. Now, kung kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapasok po sa korte, okay, kung kayo po ay nasa courtroom during a trial, it soon becomes clear that some of the most important people in the room are the witnesses. Sa korte, ang ilan sa mga pinaka-importanting mga tao doon ay yung mga witnesses, yung mga saksi. Dahil po yung trial is often decided on the basis of the testimonies of the witnesses. Now, it is also very interesting that to be a good witness, hindi mo kailangan i-train yung witness. One does not have to be trained or have to go through a heavy educational processes. Ito, sinabi nga kay Pastor Alan, ito yung imemensahe ko sa conference na ito. In fact, in a way, parang ito'y sasalungat sa conference at sa training na nangyari ngayon. Kasi sa korte, kung yung pagiging witness ang pag-uusapan, hindi po yan tinitrain. Hindi po yan ini-educate paano maging witness. In fact, pag yung isang tatay yung witness ay ililid o tuturuan kung ano yung kanyang sasabihin sa korte, malamang matalo po yung kaso at malalagay sa malaking problema yung tao na yan na kanyang tinatayuan as a witness. Hindi po kailangang i-train yan. Hindi kailangang diktahan kung ano yung kanyang sasabihin. So just has to testify to one knows, yun po yung witnessing, to tell or testify of what that person knows or yung what he or she have experienced, yun lang ang kanyang kailangang gawin. Ipatotohanan, sabihin yung kanyang nalalaman, gaya nga na sinabi ni Dr. Berba kanina, sabihin lang yung kanyang nasaksihan, sabihin lang yung kanyang nalalaman. Sabihin lamang yung kanyang tunay na naranasan. So, ganyan po yung witness talaga. Okay? Pero ngayon, nakakalungkot that we have turned witnessing for Christ into an experience like going to college. We have seminars in how to witness. We hold classes for weeks to train people how to witness. We offer certificates for those who go through weeks and weeks of evangelism explosion and other courses designed to make us effective witnesses.
Ang nakalulungkot lang po, ang dami ng seminar na ginawa, ang dami ng conferences na nadaluhan, ang dami ng preaching na narinig tungkol dito, ang dami ng certificate na tinanggap. Maraming na dumadalo sa mga seminars na ito, hindi pa rin nagwi-witness. Hindi pa rin nagsosoul winning. No? So, again, kung sa korte po, pag-uusapan yan, the best witnesses are those who simply tell what they know and what they have seen. Just as the idea of training a witness can get you into trouble in a real court of law. Eh, napapaisip po ko Ang nangyari po, dahil sa too much emphasis on training or needed education for witnessing, may mga ibang Kristiyano tuloy, ang kanilang nagiging isipan at paniniwala, hindi ako pa pwedeng mag-witness. Kasi hindi pa ako natitrain. Hindi pa ako pwedeng mag-soul winning. Kasi hindi pa ako dumadalo ng seminar. O baka iba mas masaol pa, hindi pa ako ready, wala pa akong certificate. Sad to say, gano'n na nagiging konsepto ng maraming Kristiyano ngayon. So we need to return to the simple idea that witnessing is something all believers can and should do as soon as they got saved. Ito ay kayang gawin ng mga tunay na Kristiyano at dapat gawin ng lahat ng mananampalataya sa oras nang siya ay nakaranas ng tunay na kaligtasan. Or to put it another way, kailan ba nagliliwanag yung kandila? Ito ba ay kailangan magtagal munang mag-apoy? Malusaw muna yung kandila hanggang kalahati? O yung oras mismo na ito ay iyong sindihan? Okay? Ang kandila po ay agad-agad na magbibigay liwanag sa oras na ito ay masindihan. Hindi kailangan ito po ay patagalin pa. Hindi kailangan ito ay mga lahati pa para lamang magliwanag. Ganon din po ang pagiging witness for our Lord Jesus Christ. Hindi kinakailangang patagalin pa ito. The very moment you got saved, ay ikaw ay nagkaroon agad ng dahilan at kakayanan at ikaw ay merong pananagutan na magpatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang lesson na dapat matutunan natin sa mensaheng aking ibabahagi po sa inyo. Tinuturo sa atin ng Bible that we need to have the courage to witness for Christ. The real need and the real problem with regards to witnessing for Christ ay yung courage, yung tapang, yung lakas ng loob. Ito po ang problema. Maraming mga miyembro matapang sa hindi tamang bagay. Sila na mali, pag nirebuke ng pastor, sila pagalit. Matapang. No? Sila na may pagkukulang, sila pa yung matapang. Sila na hindi nakapaglilingkod, pag na-disiplina, sila pa yung nagmamalaki. Maraming mga Kristiyano, sad to say, ay matapang, pero sa maling bagay. Malakas ang loob pagdating sa ibang bagay. Ang lakas ng loob, i-paste ang mukha niya sa Facebook, kahit gano'n itsura niya, di ba? Lakas ng loob lang yan. No? Ang lakas ng loob, mangutang. Pero hindi marunong magbayad. Ang galing magkomentaryo, magmaldita o magmayabang, matapang at malakas ang loob sa maling bagay. Pero pag pinag-usapan na yung meron ka na bang binahagi na ng Ebanghelyo? Ikaw ba'y nag-witness na for Christ sa iyong pamilya, mga unsaved sa iyong tahanan, sa iyong kasama sa trabaho, sa iyong kaklase, sa iyong mga kapitbahay? Doon na po nagkakaroon ng problema. Bahag ang buntot pagdating na sa tamang bagay. No, hindi makaroon ng tapang at paninindigang mag-ikapo. Hindi makaroon ng tapang at paninindigan na sumamba sa Panginoon at magpabayaan ang pananambahan sa Diyos. At lalo na, maraming mga Kristiyano, wala hong tapang at paninindigan at lakas ng loob para magbahagi ng Ebanghelyo. Kaya yun po ang tunay nating problema. Yun ang tunay nating kailangan. Yung tapang at lakas ng loob. No? Kung ikay tunay na Kristiyano, meron kang alam na dapat ibahagi. Meron kang kakayanan na magbahagi ng Ebanghelyo. Alam mo yung responsibilidad
to share the gospel of our Lord Jesus Christ, to witness for Christ. Pero yun ang problema. Many Christians, they don't have the courage to witness for the Lord Jesus Christ. That's why, ito tinuturo ng Bible. At ito inahalimbawa ni Apostle Paul. Ito narinig yung mga lessons sa buong maghapon. We need to have the courage to witness for Christ. And actually, yung unang araw pa lang na naligtas tayo dapat. And every opportunity in life is an opportunity to witness for Christ. We need to take all these opportunities. Lahat ng pagkakataon ay pagkakataon para mag-witness for our Lord Jesus Christ. Now, we will divide yung ating text sa tatlong major parts. First of all, in verses 1 to 4, bibigyan pansin natin dito yung public witnessing ni Paul. Paul's public witnessing. And then sa verses 5 to 23, kung nagja-jot down kayo ng notes, at hindi naman kasi matatalas yung ating memorya, bibigyan pansin natin yung Paul's personal witnessing. And last but not the least, yung pangatlo, sa verses 24 to 31, we have here Paul's powerful witnessing. So Paul's public witnessing, Paul's personal witnessing, and Paul's powerful witnessing ang nilalaman po ng ating mga talatang binasa kanina. So to begin, dito po sa verses 1 and 2, sa ilalim po ng Paul's public witnessing, take notice of the opportunity. Meron pong oportunidad dito para kay Apostle Paul. Now, ito pong mga time na ito, masasabi natin that this was a rough period in Paul's life. Actually, ilang taon na ang nakakaraan nang siya po ay arestuhin at siya po ay ibilanggo. Mababasa po natin yan pasimula sa chapter 22 nitong Acts hanggang dito po nga po sa ating kabanatang binasa, chapter number 26. Ang sistema po, Paul had been transferred from one official to another, trial after trial without being released. Ang tagal niya na pong nakabilanggo, ang dami na pong bista o trials ang kanyang dinaluhan, pero nananatili po siyang hindi napapalaya. And at each turn, his trial got hung up. Nabibitin. First with Felix, who let him sit in jail for 2 years. Mababasa natin sa chapter 24, verse 27. Then with Festus, na successor ni Felix, at pagkatapos po ni Festus, he consults with King Agrippa and asks the king himself to oversee the trial of the Apostle Paul. But at each turn, there are weeks and at times years that go by with Paul still left in prison. Nasa bilangguan po si Apostle Paul sa mahabang panahon. Pero sa kabila na siya po ay nakabilanggo at siya po ang hinahatulan sa korting ito sa ating mga binasang talata. Take notice mga kapatid, that his first concern, not only at this very moment sa kanyang buhay, but each turn of events na nabanggit ko kanina, ang kanya pong main concern was, how can I use this as a way to present Christ? How can I use this as an opportunity to witness for Christ? Yun po ang kanyang main concern. Every time na siya po ay haharap sa korte, every time na siya po ay haharap sa hukuman, ang concern niya po, paano niya magagamit yung oportunidad na yon, yung sitwasyon na yon, yung oras na yon, para ipresentas ang Panginoong Kristo sa mga tao na kanyang nasa kanyang paligid. Witness for our Lord Jesus Christ. So with Felix, thank you, Pastor, he shared about Christ. With Festus, he shared about Christ. And with King Agrippa, he does the same. The first concern of the Apostle Paul wasn't his own freedom. Remember, bilanggo siya. Siya po ay hinahatulan. Pero hindi ang kanyang pangunahing pinibigyang halaga at kanyang iniisip ay yung kanyang kalayaan. Kundi ang kalayaan ng mga tao na kanyang nakakasalamuha,
na kalayaang makakamtan lamang nila sa ating Panginoong Hesukristo. And this is where chapter number 26 opens up. Paul is about to tell the king about Jesus. And he has the courage to witness, to bear witness for Christ, to testify about Jesus Christ. Kahit mahari, kahit hukom yung kanyang kaharap, meron siyang tapang, meron siyang lakas ng loob na ibahagi ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang kaligtasan. Ngayon, ang mga Baptist, ang gagaling natin, and praise the Lord, in supporting missions overseas. And by doing so, okay, they testify about Jesus Christ on our behalf to foreign and hidden countries. Praise the Lord kung nagsusuporta tayo ng mga foreign missionaries. Pero ang question, what about those people around us? Hihintayin pa ba natin yung mga missionaries na ito ang pumunta sa ating tahanan para bahaginan ng ebanghelyo yung ating mga unsaved sa ating pamilya? O pumunta sa ating trabaho o paaralan o sa ating kapitbahay, sila pa rin ba ang aasahan natin para magbahagi ng ebanghelyo sa mga taong ito na papunta sa impyerno? Bilang ilustrasyon, nabasa ko po yung patotoo ni Wu Ting-fang. Si Wu Ting-fang po, ilang taon na ang nakakaraan, ay naging Chinese ambassador sa Amerika. And he shared this observation. He said, and I quote, I met Christian missionaries in China and became impressed with their religion. So, when my country sent me as its ambassador to America, Christian America, I made up my mind to become a Christian and join the first Christian church that asked me. But I have been here 3 years and no one has asked me. So now, I shall not come. Si Wu Ting-fang never found Christ. Why? Because no Americans introduced him to Jesus. Only the missionaries in China spoke of Christ. But those in America, nobody cared about his souls. Nobody took time to share the gospel to him. So the real person on trial dito po sa ating teksto ay hindi po talaga si Apostle Paul. Ang tunay po na nasa harapan ng korte sa oras na to ay walang iba kundi si Haring Agripa. At ito po yung effectiveness ni Apostle Paul. Bilang isang, hindi lang Kristiyano, kundi bilang isang soul winner. Ito po directly related to the way he used every opportunity to witness about his faith in Christ. Kaya po, mas ginamit po siya ng higit kaysa iba sa biyaya ng Panginoon, sapagkat para sa kanya, lahat ng pagkakataon ay pagkakataon para magbahagi ng ebanghelyo. For the Apostle Paul, witnessing is not an event. It is a lifestyle. Sa marami sa atin, pag in-announce lang ng pastor, may evangelistic service tayo, may soul winning campaign tayo, doon lang tayo nagsa-soul winning. Pero kung wala pong announcement na ganyan, hindi na tayo nagsa-soul winning, hindi na tayo nagwi-witness. Hindi po event ang soul winning, hindi po event yung witnessing for Christ. It's supposed to be a lifestyle. Every opportunity must be used as an opportunity to share the gospel. You see? Isa pong Christian, he asked a Christian leader before an audience a question, at ang intensyon niya maganda, para ma-encourage ibang Kristiyano that every Christian ought to do something for the Lord. So tinanong niya yung leader, sabi niya, don't you think it is important for all Christians to do something for the Lord? Sabi niya sa leader, and let me repeat, nakikinig ba kayo? Don't you think it is important for all Christians to do something for the Lord? Yung sagot po ng leader, ikinagulat niya at ng ibang mga naroroon. At ganito yung kanyang sagot. Sabi niya, no, I don't think that Christians should do something for the Lord. Kinagulat na lahat yun. Pero hindi pa siya tapos. Sabi niya, I believe
that Christians should do everything for the Lord. Not just to do something for the Lord, but we should do everything for the Lord. And that is the same conviction meron si Apostle Paul. And supposed to be the conviction that we ought to have. Lahat tayong mga mananampalataya. Tingnan niyo po, siya yung nasa korte, siya yung nakabilanggo, pero he took that opportunity, he make use of that opportunity to present Christ dun sa mga nasa kanyang paligid. And secondly, take notice sa verses 3 to 4, yung opposition. And this is actually the very reason bakit si Paul nagkaroon ng opportunity to witness kila Haring Agripa at iba pang mga tao na nandoon sa korte. Kaya po siya nabilanggo. It was because he was faced with opposition. And we can learn a very important truth dito sa sitwasyong ito, sa puntong ito. Listen, sharing your faith won't always make you popular. Kung iniisip mo na ay para maging popular ako, kaya magsishare ako ng aking faith, you will be disappointed. Sharing your faith, the same way kami mga pastor, we don't expect to be popular every time we stood on the pulpit and preached the Word of God. Because preaching the truth will not always make you popular. Sad to say, even sa Christian congregation. Tanggap mo yan sa unsaved. Nakakalungkot. Mismong doon sa mga nagsasabing Kristiyano, doon pa mismo hindi ka magiging popular. Bagamat hindi naman yan ang ating intensyon. Paul was so active with his faith that he was on trial. Kaya siya binilanggo. Bakit? Dahil sa pamamahagi niya, pangangaral niya ng tungkol sa kaligtasan, ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit siya binilanggo? Dahil sa kanyang pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yung mga unsaved, inakusahan siya na siya ay nagkasala dahil nagpapatotoo siya tungkol kay Jesus Christ. I can't help but wonder, ilang kaya sa atin dito ang dadakipin, ang ikukulong, huhulihin at ikukulong at ihaharap sa korte dahil sa kasalanang ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon at ikaw ay nagbabahagi ng Ebanghelyo at nagpapatotoo ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Meron bang sapat na ebidensya para ikaw ay hatulan? Meron bang sapat na ebidensya para ikaw ay madiklalang guilty? Guilty sa pagiging Kristiyano, guilty sa pagiging witness for Christ. Makukulong ba tayo dahil sa ating katapatan sa Panginoon? Sad to say, pwede nating sagutin agad yan ngayon. Maraming hindi. Marami ang hindi makukulong sa salang pagiging Kristiyano at pagiging witness for Christ. Sapagkat marami, dalo lang ng dalo ng church, member pa ng church, gaya ng ibanggit ni Pastor Alan. At may conference na naman ngayon, napakatapos ng conference na ito, hindi pa rin magbabahagi ng Ebanghelyo. God forbid, pero marami pong ganyan. So Paul understood that every situation was an opportunity for sharing Christ. Who knows when those opportunities will ever come again? Si Dwight L. Moody, a well-known Baptist pastor and evangelist noong kanyang time, ay nagkaroon talaga ng matinding kalungkutan at matinding pagsisisi sa isang pangyayari sa kanyang buhay. Bakit po? Binigyan po siya ng opportunity para makapag-preach sa maraming Amerikano sa Chicago. Na yung mga tao na yon, bibihirang maanyayahan, at yung mga tao na yun talagang attentive na nakikinig sa kanya dahil mahusay naman siya mga ngaral. Pero ang ginawa niya, sabi niya, umuwi muna kayo, pag-isipan niyo yung pinangaral ko, at bukas, balik uli kayo, at doon ko kayo hihinga ng desisyon. And yet, hindi na nangyari yung bukas. Bakit po? Nagkaroon po ng malaking sunog doon po sa Chicago nung gabi na yon. Kung saan marami po, hindi lamang mga bahay ang tinubok,
maraming buhay ang nakitil, marami ang namatay, at hindi na muling nagkaroon pa ng evangelistic service. At labis niyang inihingi ng tawad sa Diyos yun. Forgive me, Lord, for giving these people one day to repent. I should have said, now! Now is the accepted time. Listen, marami na akong narinig na lahat ng papuri sinabi sa isang taong nasa taol na, nanay at tatay, kapatid o asawa, anak o sino paman, pinupost pa sa Facebook. At lahat ng mga gustong paniwalaan, pinapaniwalaan niya. Ilalagay doon sa libingan, rest in peace. Ilalagay doon sa puntod, sumalangit nawa. Mga taong ni minsan di niya binahagi na ng Ebanghelyo. At lahat ng mga pagsisisi gagawin, huli na. Lahat ng mga papuri sasabihin nang hindi na naririnig at hindi na mababago, anuman ilagay sa lapida, anuman ilagay sa puntod, hindi mababago ang kalagayan ng isang tao na hindi maliligtas, kundi sa pamagitan lamang ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At paulit-ulit na nangyayari yan sa pamilya ng mga Kristiyano, umiiyak na lang, nagsisisi na lang, samantalang napakarami ng oportunidad para magbahagi ng Ebanghelyo sa kanila. Unlike the Apostle Paul understood that life is not just a time for the Christian to defend themselves. It is a time to present the living God in Christ Jesus to a lost world. So we have here yung opportunity as well as yung opposition. And that's the public witnessing of the Apostle Paul. Now, let's quickly move to the second point. And we have this in verses 5 to 23. Yung post-personal witnessing. Personal witnessing. Nakikinig ako kanina na napakaganda. Sabi nga, baka wala na akong sabihin. Sinabi ni Pastor Berba at ng ibang mga pastor, but particularly kay Pastor Berba, yung lip witness and live witness. Si Apostle Paul, ano ba siya? Bago siya naging apostol, siya po ay kalaban ng Iglesia ng Diyos. At yun ang binabahagi niya rito sa verses 5 hanggang 11. No? Siya po ay kaaway ng gawain ng Panginoon. Kaaway ng Iglesia, kaaway ng Panginoong Jesucristo. So hindi po siya kagaya ng iba na may privilege, na pinagpala, na bata pa lang, sa umpisa pa lang, ay lumaki na sa buhay Kristiyano, sa pamilya ng mananampalataya. Siya po ay lumaki at namulat at nabuhay sa hidwang pananampalataya. At siya po ay naging masidhi, matinding kalaban ng Iglesia ng Panginoon. At ito po yung nagbigay sa kanya ng right to be able to tell other people that they needed Christ. Why? Sapagkat alam niya yung buhay ng pagiging makasalanan dahil siya rin ay dating makasalanan. Tulad din naman nating lahat. Alam niya ang kalagayan ng walang pag-asa na nasa hidwa at bulag na pananampalataya at patungo sa kapahamakan. Alam niya yung sitwasyon ng mga taong ito. Dahil nasa ganun siyang sitwasyon dati, bago siya nakasumpong ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoon, na pareho rin ng sitwasyon ng marami sa atin. Dati rin tayong bulag sa maling pananampalataya. Dati rin tayong nag-uusig sa iglesia. Dati rin tayong nagsasalita ng kontra sa mga nagba-Bible. Dati rin lang tayong padaan-daan sa Baptist Church na ito o sa mga Baptist churches na kinabibilangan nyo ngayon. Dati tayong kaaway. Ito po ang patotoong personal ni Apostol Pablo. Tinatanong, importante ba yung patotoo? Tama. Yung patotoo natin, importante yan. And this is what gives us all the right to speak to others about their need of Christ. Lahat tayo ay may patotoo bilang mga makasalanan na kailangan ng kaligtasan.
katulad din ng kalagayan ng mga tao na wala pa sa Panginoon. And therefore, we are not talking about something we haven't experienced. We all have been expert sinners, and so have the right to tell others about God's grace to save us from our sins. Ano nagbibigay sa atin ng credibility when we witness? Ay yung ating personal story. We are not to totally disregard the importance of telling your personal story. Importante yan, pero hindi lang yan. Hindi sapat yan. Pero bahagi po yan. Paano mo ibabahagi nga ang isang bagay na hindi mo mismo naranasan? Paano mo papatotohanan isang bagay na hindi mo mismo nalalaman? Paano mo sasabihin sa kanila na convincingly, with credibility, ang isang bagay na hindi mo naging karanasan? So we are expert witnesses, supposed to be. Witnesses for what Christ has done and what Christ can do to lost sinners. Because we ourselves ay na-experience natin yan. Kasi Apostle Paul, just read your Bible. Bible ba pinag-usapan? Read your Bible. At si Apostle Paul, lagi niyang binabanggit, hindi niya tinago yung kanyang nakaraan. Yan ay parte ng kanyang testimony. Although he does not glory in all the evil he did before meeting Jesus Christ. Hindi niya pinagmamalaki yun. Hindi niya pinagyayabang. Kundi, sinasabi niya lang para maintindihan ng ibang tao ang pangangailangan niya kay Kristo at para maintindihan din ng ibang tao na kailangan din nila ang Panginoong Jesucristo. He simply shares honestly that past. His listeners know it anyway, especially on this sa ating teksto. So Paul's past is a well-known reality. He was once one of the most ardent enemies of Christians and the cross of Jesus Christ. He shares his passion for destroying all Christians, his attempts to get rid of this new faith, and this was very much a part of his previous life. He is building his credibility for the reality of the changing power of our Lord Jesus Christ. But now I am a different person. Not because of my own effort, not because of my religion, but solely because of Jesus Christ. He has the power to change your lives. He has the power to save your souls. And only He can save sinners. So ito po, bahagi rin yung ating patotoo. Kung may patotoo ka. Kaya nga sabi, maganda rin may life service. We are the epistles na binabasa ng mga tao. Wala silang time to study the Word of God, to read the Word of God. They don't like it. Pero nababasa nila yung ating buhay. Nakakalungkot lang kung minsan, of course, mayroong mga hindi naman tamang paghatol ng tao, sabi, mga hypocrites yan. And yet, if some Christians will just be humble to honestly and most sincerely accept the fact, marami talaga mga hypocrites. Church ka ng church, pero pagdating sa bahay, gano'n naman ugali mo. Church ka ng church, pero kilala ka ng kapitbahay mo sa kasamaan ng iyong ugali, na hindi nakikita yung buhay na supposed to be nagdulot ng kaligtasan na may hatid na pagbabago. You see, those who knew you before you were saved, the question is, are they amazed at the transformation of your life now that you are a believer? Nagulat ba magulang mo sa pagbabago sa iyong buhay at sapat yun para magkaroon silang interes na makilala yung Kristo na tinanggap mo? Nagulat ba yung mga tao sa paligid mo sa ginawang pagbabago ni Kristo sa buhay mo? At sapat yun para magkaroon sila ng interes. Sino ba yung Kristo na yan? Ano ba yung pinapangaral sa Baptist na yan? Ano ba meron dyan sa Bible na yan? God has ways of using our testimonies. In fact, God has ways of using the most ardent opponents of Christianity to speak about God's power to save. Alam nyo, si Apostle Paul, alam na natin, hindi
siya lumaki sa tamang pananampalataya. Hindi siya nagkaroon ng tamang pagtrato sa simula sa iglesia. At yun ang kanyang testimony. Hindi ako nagsasalita sa inyo bilang mula pa ng una ay nabola na ako rito, nabiktima na ako rito. In fact, nagsasalita ako sa inyo bilang nung una ay hindi naniniwala at kumukontra rito. Pero sa biyaya ng Diyos, niligtas niya ako. May kausap po ho. Paul shares how Christ changed him. He who hated Christians even more than his present audience thus can testify how right those Christians are. He now too is one of them. Naintindihan ko kayo, mga sinasabi niyo laban kay Kristo sa church sa akin. Naintindihan ko kayo, mas matindi pa ako sa inyo noong una. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, nagkamali ako at nagkakamali rin kayo. Kailangan niyo si Kristo. At ito ang katotohanan. So at first, he gave his testimony, personal witnessing, as an opponent for the gospel, as an opponent of the church. And yet in verses 12 to 13, quickly now, hindi doon nagtapos. May second part, yung kanyang testimony. Yung kanyang personal testimony, yung kanyang personal witnessing. At ano yun? Yung how God ordained him, how God saved him, and how God ordained him to bear witness for Jesus Christ. So the first part was how he was like all of them. But now, he shares how he is different. Now he shares how God called him to be one of the Christians. In the very midst of fighting against the Lord and his people, he had an encounter with God. No doubt the same story many of us could share. Natuwa nanay ko nung ako'y ordinan, I'm not aware. To God be the glory and modesty for saying this. Modesty aside, brother. I'm not aware, bago kami ordinan, in-interview pala mga magulang ko. At ang sabi ng nanay ko, mabuti nga po, nag-Bible school si Tony. Sakit po ako ng ulo ng pamilya ko eh. Salbahe akong anak, salbahe akong kapatid. May patotoo ako ng pagbabagong hindi ko kayang gawin sa sarili ko. I tried before. Pero pagbabagong nangyari, nung totoong makilala ko ang Panginoon. You see, it is often the story of many Christians. Do you have the same story? That when we're fighting against becoming saved, and yet this did not stop God from saving us. Nagtatawan ako, may dalang Bible pag dumadaan sa amin doon sa Singalong. Malapit kami sa evangelical church eh. Niloloko-loko ko pa sila. May daladalang Bible eh. Sa huli ako na niloloko. Paul shares how Christ revealed himself to him. He has a personal encounter with Christ. One that was full of power and purpose. So that's the problem. Bakit hindi ka makapag-witness? Most probably, God forbid, maybe because wala ka pang personal encounter with Christ. Wala kang maipatotoo tungkol sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay dahil hindi mo naranasan yung paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Wala kang masabi na magalak na mabuting balita dahil hindi mo natatanggap ang mabuting magalak na balita. Pero si Apostle Paul, meron po siyang powerful experience. He became a new creature. And it is not just some intellectual pursuit. Our encounter with Christ, our receiving Christ Jesus as our personal Savior, is a life-changing experience. It is a life-changing event in our life. Paul finally, when he finally heard about Christ, even though he hated him and he's persecuting his church, natuklasan niya kung paanong mahal siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang kasamaan. At kung paanong siya ay handang iligtas ng Panginoon
sa kabila ng kanyang pag-uusig. Lagi kong sinasabi na walang taong napakasama na hindi kayang iligtas ng Diyos. Pero walang taong napakabuti na kayang iligtas niya yung kanyang sarili. Gaano man kasama yung tao sa paligid natin, kailangan nila si Kristo at tanging si Kristo lang ang makapagliligtas sa kanila. So how about you? How can you resist the love of Jesus Christ? Don't you know that it doesn't matter how much you have worked against God, or how much evil you have done, that in coming to Christ, you are cleansed from all your sin and considered clean by God when you accept Christ's forgiveness. Si Paul, kagaya natin, has been ordained by God to share His love, to be forgiven and cleansed through Christ's sacrifice on Calvary. Si Paul, like so many of us, if not all of us, has been ordained by God to share that love and to courageously testify about Christ's redemptive work on the cross. Paul shares that, and this was the basis of his imprisonment. Kaya siya nakulong dahil nagbabahagi lang siya tungkol kay Kristo. Nagalit yung mga tao dahil sinishare niya sila ng tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Yun ang sinasabi niya sa harapan ng korting ito. Kaya nila ako kinagalitan, ay binabahagi ko yung ginawa ni Kristo sa aking buhay. As we now move to the third and last point of the message, na nakapalo po sa verses 24 to 31, we have here Paul's powerful witnessing. And there's an outrage in verses 24 to 26. Halos napalundag si Festus sa puntong ito. At ipinahayag niya yung kanyang outrage sa sinasabi ni Apostle Paul na mahal ng Diyos pati mga hintil. Agaya na pagmamahal sa mga Hudyo. Lalo pat itong si Festus ay isang trapong politiko. Na dahil nasa paligid nila mga Hudyo, he doesn't want to offend them. And in order na yung kanilang pabor ay makuha niya, kailangang kontrahin niya si Apostle Paul sa pagsasabing, mahal ng Diyos maging mga hintil. Hindi lang si Kristo, Mesiyas ng Israel, tagapagligtas ng Israel, tagapagligtas siya ng mga hintil. And while Festus plays political games and express outrage to gain political support, si Apostle Paul kept on track with this message and now making it personal toward Festus. Paul was also makes it clear that he is speaking to all in the court. Sabi, dapat bang paringgan, parunggitan, yung sinisyeran? Personal witnessing yan. So, linawin lang natin, ano ba yung parunggit? Ano ba yung pinaparunggit mo? Pero dapat malaman niya na siya ay makasalanan. At ito ang ginawa ni Apostle Paul, nirekto niya si Festus. Pero hindi lang kay Festus, kundi iba pang nakikinig doon. Alam nyo, magagalit at magagalit ang mundo. Hindi natin sila sadyang titisurin. But truth is offensive to this sin-sick world. Ma-offend at ma-offend sila. Ganun nangyari. Nagalit si Festus. At maraming tao. Kaya nga siya, binilanggo. Dahil sinabi niya yung katotohanan. Because it brings conviction on them. Sino ba nagsabi? Talaga magkakaroon ng conviction. At dalawa yan. They will be pricked in their hearts. Pag binasa niyo sa Bible, dalawa yun eh. Yung sa Acts chapter 2, they were pricked in their hearts. At ang sabi nila, what shall we do? Pero kay Stephen, they were pricked in their hearts. Ba't binato nila? Si Stephen hanggang kamatayan. Ingat ka lang sa bato. Galingan mo sa pag-ilag. Pero seriously, makaka-encounter ka ng galit. Pagkagalitan ka ng nanay mo, pag sinyera mo siya, ang tatay mo, ma-pride pa naman yan, ng asawa mong lalaki. Pero faith cometh by hearing. That's true.
and hearing by the Word of God. Alam niyo, ang naging style ko noon, nagalit nanay ko kasi, alam niyo, hindi ko pinagmamalaki nung hindi pa ako talaga solved dyan. Naging matigas ang ulo ko, napabarkada ko eh. Ang tatay ko paralyzed. First year high school ako. Tapos natutong umawak ng pera, nagkubra ako ng ayalay, mapera ako noon. So pag ang nanay ko nagagalit, ako pa nagmamalaki, umaalis ako. Nagtatago ako rin sa St. Anthony, doon kami. Tapos nakita ko, nanay ko, mga kapatid ko, only boy kasi ako eh. Hanap sila sa akin. Natatawa lang ako rin. Buang din ako talaga eh. Maya-maya, pag gutom na ako, uwi na ako ng bahay. Ganun yun, ako pa nagmamalaki. Nung masave ako, naawa ko, laki ng kasalanan ko sa nanay ko eh. Pero ito, sister, nung masave ako, yung mga santo sa amin, isa-isa kong tinapon. Yung kapatid ko, si Ate Norma, siya rin, salitan kami, isa-isa namin tinapon. Tapos dumating sa punto yung malaki, yung Sacred Heart, di ba? Yung pagkasangka, nakatingin sa'yo, yung gano'n. Tinapon ko yun. Ginagawa pa lang Poso Negro namin, doon ko tinapon. Nagalit nanay ko. Alam niyo ba, pinalalayas ako. Nung araw ako mali, ako lumalayas, hinahanap ako eh. Pinalalayas ako. Aba, sumagot po ako. Pero sumagot po ako, biblikal. Di ba? Sabi ko, kung talaga pong Diyos po yan, papatayin ako niya sa oras na ito. Kung talagang Diyos yan, kaya niya umahon doon sa Poso Negro. Poso Negra. Pag panglalaki, negro eh, pang babae. Pag sinisermon na ako ng nanay ko, sinasagot ko. This time, Bible. O bigyan ko kayo ng tip. At sabayan ng sinasabi, wag lang witness of the lips, witness of the life. Tumutulong na ako sa bahay, nag-iikip ako, walang reklamo. Dahil gusto ko dalhin sa Panginoon nanay ko. Sabi ni Apostle Paul, I want to save them. Gusto niyang dalhin sa Panginoon sila. Umiiyak ako rito for 8 years. Nilapitan pa ako ni Pastor Luma, ano ba problema mo? No, I'm praying for my mother. The thought that I will go to heaven and my mother will spend her eternity in hell ay talagang nakakaiyak sa akin. I beg God to save my mother. Dahil ang nanay ko po sarado, kandado, naka-welding, nakasimentong Katoliko. Kaya nga po ako Antonio dahil kay San Antonio eh. Isipin mo, nagba-Bible study sa amin si Pastor Miling Tamayo. Binabato ng nanay ko sariling bahay namin. Kasabot yung kapitbahay namin si Aling Nining Mulinyo. And yet I prayed for my mother. And one time, nakasama ko nanay ko rito. Naalala ko Sister Nessie. Sabi Sister Nessie, di ba natuwa ka ng nanay ko kasama namin sa special number? Do you remember that, sis? Sabi niya, Brad, nakakatuwa. Kasi nanay ko kasama sa special number. Ni minsan, di ko narinig kumanta nanay ko eh. I prayed for my mother. I tried to keep a good testimony before her. Para yung mensahe ko malino. Bakit? Mahal ko kasi siya. Ayoko siya pumunta sa impyerno. At kung mahal mo ang magulang mo, mahal mo asawa mo, mahal mo anak mo, you will do everything for them to understand the truth and to be saved by the gospel of Jesus Christ. Si Apostle Paul, he doesn't care about his own safety and freedom. He loves to win souls, and therefore, yun ang kanyang unang concern. Tandaan natin mga kapatid, people will hate you. But eventually, pag nakita nila yung gawa ng Diyos sa iyong buhay, yung sinseridad, with your lips testimony and witness, they will see your life testimony, especially your family. Eventually, you will see the saving grace being extended to them. Let me now close that there's an observation here in verses 27 to 31. Mahaba na. Sarado natin. Paul puts King Agrippa into a corner. Sabi niya, King Agrippa, naniwala ka ba sa mga propeta? At bago pa makasagot si King Agrippa, sinagot niya na, alam ko naniniwala ka. O witnessing style ba? Gayahin niyo si Apostle Paul. Tinry ni Festus baguhin ang topic.
tinry ni Agrippa baguhin ang topic. Ano si Apostle Pablo? Nanatili sa Word of God. Ganyan po yan kung saan makakarating. Debate nga. Pero wag niyong hahayaan pag nagsishare kayo, nagwi-witness. Stick to the Word of God. Stick to the topic. At yan ang ginawa ni Apostle Paul. At dahil marami pong kagaya ni Haring Agrippa, they want to change the subject pag nako-corner. Pero ang secret po ni Paul ay nasa verse 22. We're almost done. Nandiyan pa kayo? Verse 22 sabi, having therefore obtained the help of God. You see? I continue unto this day witnessing, both to great, to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Earlier, kailangan ba yung Word of God? Kailangan ba yung testimony? Of course. Kailangan ba yung Word of God? Of course. Hindi niya, sabi niya, hindi ko kailanman binago at sinasabi ko lagi yung tungkol sa prophets and Moses. He's referring to the Word of God. Isa yun sa termino ng Old Testament time about the Bible. Nung sinabi nung rich man, ipadala niyo si Lazarus para sabihin ng mga kapatid ko, ano sabi ni Abraham? They have Moses and the prophets. Yung term na Moses and the prophets, it refers to the Bible, the Word of God. Yung existing Word of God then. And the same term used here. Hindi ko inilalayo, hindi ko pwedeng alisin yung Word of God. That's why it is important that we regularly and faithfully read and meditate the Word of God. And we, as well, regularly and faithfully attend the services of the church where the preaching of the Word of God is given primacy. Importanteng nakikinig ng salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, be ye doers of the Word. So Paul didn't travel outside the bounds of Scripture for proof of why he believed, and neither should we. And he was not ashamed to testify to anyone. In fact, he did testify to everyone. So it was Paul's prayer that all of them would become like him, a Christian. Kailan mo iniyak sa Panginoon ang magulang mo? Kailan mo talagang iniyak sa Panginoon yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo, na wala sa Panginoon at pupunta sa impyerno? Kailan ka nagpakita talaga ng desire na lahat sila ay maging Kristiyano? At ito ang patotoo ni Apostle Paul, I would like them to be like me, a Christian, because of Christ's redemptive work. Napakahalaga kay Apostle Paul nung pagiging Kristiyano. It cost him something. He was in prison because of his witnessing for Christ. And he doesn't want na yung kanyang pagkabilanggo ay masayang. Maging walang kabuluhan. Pasalamat ka, hindi ka nabibilanggo. Pero wag nating sayangin yung ating kalayaan. Hindi niya sinayang yung kanyang pagkabilanggo, pero marami sa atin sinasayang natin yung ating kalayaan. Maraming bansa, hindi ka na pwedeng mag door-to-door, knock on doors, and share, and just distribute tracts, or do good news class. Doon po sa Singapore, sila, BBS, isang araw lang. At wala pang 10. Karamihan doon anak ng member. Bakit? Hindi man lang nila pwedeng i-announce yun at mag-invite. Bawal sa Singapore. Bawal sa ibang bansa. When I was in Tennessee, sabi sa amin nung pastor na nag-cater sa amin doon, hindi na pwedeng mag-knock on door sa Tennessee. Bawal na. Pwede ka nang ireklamo. Sa Pilipinas, pwede mo i-share ang gospel kahit kanino. Hindi ka mabibilanggo, hindi ka pupugutan ng ulo. Kahit sa Facebook ka, pwede ka mag-share eh. Pero kung ano-ano sinishare mo, puro pagmumukha mo. Yan ang daan tungo sa impyerno. Did you really pray for your loved ones? For your friends? Iniiyak niyo ba
Minsan may invitation, iba rito hindi nagpo-forward eh. Pero iba sa inyo hindi nagpo-forward. Okay, wala kayong problema, praise the Lord. Wala kayong sakit, praise the Lord. Pero may mga mahal kayo sa buhay na hindi ligtas. Ano ba naman ihakbang nyo, pakita nyo sa Panginoon na rito, sincero kayong nagpe-pray. Lord, iligtas nyo asawa ko, iligtas nyo anak ko, iligtas nyo kapatid ko. It took me 8 years. I prayed for my mother. And you know what? Pag nakita ng Diyos yung sinceridad mo, hindi kanya bibiguin. Dahil hindi ako binigo ng aking Diyos, ng ating Panginoon. In fact, I even prayed for our loved ones, for our family. Kaya nga, si Elena, nasa Singapore, hindi namin kilala yan. Meron pala kami mga kamag-anak sa Bicol. O yung isang kapatid niya, nawawala sa landas. At dati kinakanta niya, itatawid sa landas. Ngayon, nawawala na sa landas. Pero si Elena, siya nag-cater sa amin doon. Pinag-pray ko yan, Lord, save my loved ones. Save my relatives. Nag-uumpisa yan sa prayer. Nagtutuloy yan sa sharing. At makikita yan sa pagbabago na nangyari sa buhay natin. Ano problema? You don't have the courage. Ang kailangan natin, courage. If you're really saved, meron kang mensaheng ibabahagi. Meron kang responsibilidad na magbahagi. Are you still with me? Hello? Ang problema, courage. Bakit minsan wala tayong courage? Aminado tayo minsan. Baka hindi maganda yung ating testimony. Why not ask God to show you His power to change your lives and to make your loved ones see yung miracle that God wrote to your life, na binago ka niya, nanilagay ka niya sa isang mas magandang kalagayan. Isipin kasi na, ba't kailangan ko pa magbago ng reliyon? Pareho lang ang ugali natin. Pareho lang ang buhay natin. Kung minsan magsasalita ka pa laban sa church, sa harapan nila. Laban sa pastor, sa harapan nila. How can we win them? So we need to pray to our God to give us the courage to bear witness for our Lord Jesus Christ, to share the gospel. And pray like the Apostle Paul, because we like them to become like us. We want them to be saved. And try to imagine the same imagination that the Spirit gave me. How can I enjoy heaven? Although that is not doctrinally right at the time. If my mother she's going to suffer eternity in hell. Try to imagine that. Be sensitive to that. Your friends, your loved ones, only Jesus can save them. And we all know that. So, be courageous in witnessing for Christ. So, in conclusion, tapos na. To the Apostle Paul, every circumstance in life, good or bad, was an opportunity to testify about God's plan of salvation. Every circumstance in life, an opportunity to witness for Christ. Though he used different methods and approaches with different audiences, he always found the courage to testify about Jesus Christ. So we need this afternoon to ask God for an opportunity to testify. Every moment is a time to witness. We just need the courage. And let us humbly ask Him, most sincerely ask God to give us the courage to testify like the Apostle Paul. This is God's message. Tayong lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat. At sa ating pagtayo, every head's bowed, every eye's closed. And let us all pray. Most gracious Lord, at the end, it all depends on the convicting work of the Holy Spirit. That's why we pray that everything that was taught from your holy word this day, this message together with the other messages they heard, we pray that it is the Holy Spirit that truly and effectively impress this message in the hearts of everyone who are here right now.
And that hindi po namin ginawang reliyon lang at isang karaniwang activity ang lahat. Naging oportunidad ito para malinawan kami, maliwanagan kami, para matauhan kami, para ma-rebuke kami, para ma-encourage kami. Nawa ay hindi panibagong conference na naman ang magtatapos, panibagong training na naman ang magwawakas, pero balik lang kami sa aming dating gawi. Kung dati na pong nagwi-witness for Christ, nawa mas lalong binigyan ng courage to witness for Christ. Ang conference na ito ginamit ng Espiritong Banal, lalo pat ang inyo pong mga salita. At kung may mga naduduwag, natatakot, nagdadalawang isip, nawa na encourage ng inyong mga salita to emulate the example of the Apostle Paul, especially that pareho lang Espiritu Santo, parehong Espiritu Santo ang meron siya at ang bawat isa sa amin. Narinig mo sa ita ng Diyos, please remain standing, eyes closed, head bowed. Narinig mo lahat ng Word of God mula kanina umaga. And I trust, kung nakinig ka, the Holy Spirit work in your hearts. So kung kinausap ka ng Panginoon, and that you wanted to be prayed for, gusto nyo ipanalangin ka for God to give you the courage to witness, especially sa iyong loved ones. Habang nakayuko at nakapigit, just raise your hand and we will pray for you. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Hindi yung nasa likod mo, ha? Hindi yung sino pa man. Ikaw. It's between you and God. Let me see your hand. I don't know. I can see your heart, but let me see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pastor, please pray for me to have the courage to witness for Christ, most especially sa aking pamilya, sa aking magulang, sa aking kapatid, sa aking mga mahal sa buhay, at sa lahat ng mga tao. Please pray for me. Yes. Let me see your hand. Ikaw, nasa likuran. Kayo. Let me see your hand before I call your pastor. Before I call Pastor Alan, let me see your hand. Amen. Amen. Now, sa iba nakakilala sa inyo sa akin, kaya nakita ko yung kamay ninyo, tinaas mo rin ang Panginoon. Pero kung sincero kayo sa inyong pagtaas ng kamay, hindi kayo magdadalawang isip sa panyaya ko, lumapit tayo sa harapan, at dito ang puso ninyo, itaas nyo sa Panginoon, and your pastor will pray for you. Kayo nagtaas ang inyong kamay. Hindi ko nakita kamay mo kung tinaas mo, pero kung nagtaas ka o hindi, you come forward. Huwag kang gumaya. Huwag kang gagaya sa iba. Walang lokohan to. Hindi ito biruan. Seryosong bagay ito. God bless you. God bless you. Lumapit tayo. Come on. Huwag yung harangan ng daan. May mga iba ring tao katulad nyo, nais na sila'y ipanalangin para sila'y gamitin ng Panginoon sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Pastor Alan.